Bukod sa leptospirosis at dengue, pinag-iingat din ng Health Department ang publiko ngayong panahon ng tagulan mula sa hand, foot and mouth disease na nakitaan ng pagtaas sa bilang ng mga kaso. Si Bien Manalo sa Sentro Balita. Ngayong tag-ulan, naglipanan na naman ang iba't ibang sakit, kabilang na ang hand, foot and mouth disease o HFMD. Kaya todo ingat si Nanay Jocelyn, lalo na at may maliliit siyang mga apo. Hanggat maaari ay hindi na niya pinalalabas ng bahay ang mga bata para makaiwas sa mga sakit. Lagi niyang pinapalalahanan ng mga ito na panatilihin ang kalinisan. Nababahala po ako sa sakit kasi mga maliliit pa yung mga bata. Kailangan po sila lagaan at saka bantayan po, parang iwas po sa mga sakit. Pinavitamins po sila tapos pinapaliguan po araw-araw. Kailangan po linisan lagi ang mga bata para pong iwas po sa sakit. Hindi po sila palalabasin kasi po alam mo naman sa labas makalat ganun. Lalo na ngayong tag-ulan. Naging routine na rin ni Nanay Jocelyn ang paglilinis ng paligid ng kanilang bahay. Kailangan po laging malinis po ang kapaligiran. Kailangan po alisin po yung kung anong mga dumi sa kapaligiran sa mga paligid kasi po yun po ang ng dulot ng sakit po. Sa huling tala ng Department of Health, pumalo na sa mahigit 37,000 ang kaso ng hand, foot and mouth disease o HFMD sa bansa. Mas mataas yan ng mahigit 7 beses kumpara sa mahigit 5,000 kaso na naiulat sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kalahati sa mga tinamaan ng sakit ay pawang mga bata, edad 1 hanggang 3 taong gulang. Ang hand, foot and mouth disease ay isang nakahahawang sakit na kumakalat sa pagtalsik ng laway na may virus. Maaari rin makuha ang virus kapag ang isang tao ay humawak sa kanyang mata, ilong at bibig gamit ang kamay na nahawakan ng bagay na kontaminado ng virus. Ilan sa mga sintomas nito ay pagkakaroon ng lagnat, singaw sa bibig, pananakit ng lalamunan at mga butlig sa palad, talampakan at puwitan. Kaya payo ng DOH, ang mga may sakit, lalo na kapag pinaghihinalaan o kumpirmadong kaso ng HFMD, ay dapat manatili sa bahay at iwasang munang pumasok sa paaralan o trabaho. Manatili muna sa bahay ng 7 hanggang 10 araw o hanggang sa panahong mawala ang lagnat at matuyo ang mga sugat. Ihiwalay ang mga kubyertos at iba pang personal na kagamitan ng taong may sakit at linisin ang lugar kung saan sila nanatili gamit ng disinfectant matapos ang inirekomendang pagkabukod. maaari ring magdulot ng mas malubhang komplikasyon ang hand, foot and mouth disease gaya ng meningitis at encephalitis o pamamaga ng utak kung mapapabayaan. Kaya mahalaga na ugaliing sundin ang mga paalala para makaiwas sa naturang sakit. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.